handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong ligang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sapat ng Panginoon, buong bayan ngayon'y nagtitipon upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Maligayang pagdalo mga kapatid sa ating pagdiriwang ngayong ikatlong linggo ng Enero, at itong naman ay para sa ating mga Filipino ang natatanging linggo, pagdiriwang natin ng Santo Niño. Kaya kasama din natin sa pagdiriwang ngayon ang grupo ng Cruzada de Santo Niño ng New Manila. Taon-taon, bongga itong celebration pag ganito, kaya lang dahil sa pandemya ay ito na nga simple. At salamat sa ating live stream, yung mga sumusubaybay, mga devotees ng Santo Niño ay makakasunod, makakaparticipate din. Halina't magpurit, magpasalamat sa Diyos sa kaloob niya sa pamamagitan ng kanyang anak na nagkatawang tao, naging kapatid natin si Hesukristo, upang tayo magiging karapat-dapat na makibahagi sa pagdiriwang na ito. Hilingin natin ang awa at pagpapatawad ng ating Diyos. Sabay-sabay nating dasalin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurian. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol noong siya ay naging tao namang totoo. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang kapakumbabaan sa pagdiriwang namin ng kanyang pakikiisa sa mga nasa abang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinaghaharian sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman, na manaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa, tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang panghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin, sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin, at siya ang mamamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpang niya'y ito'y siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak
na purihin sa pag-awit. Kahit saay na mamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trompeta na kasaliw ang tambuli, magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saay na mamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahanga-hangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking panalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagsitayo po lahat bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia. Wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang mga kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo. Ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos, tulad ng isang maliit na bata, ay hindi mapapabilang sa mga pinaghaharian niya." At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat at happy fiesta sa lahat ng mga devotees ng Santo Niño. Siguro lahat tayong mga Filipino ay mga napakalapit sa ating puso ang ating debosyon sa Santo Niño. May nagsabi na grabe daw yung ating fascination sa Christmas, mga Filipino. Kasi kung pwede pang hilain, pahabain, ay baba natin pa, sabi nga nila. At ito nga ang ating pagdiriwang ng Santo Niño ay isa sa mga, sabi nga nila ay it's a prolongation of Christmas season. At sa palagay ko, kahit ngayong mga pagbasa narinig ninyo na may kaugnayan din sa hiwaga ng Pasko. At itong debosyon na ito ay, well, sabi nga natin ay nandun na sa labas ng Christmas, pero ang diwa nito ay napapaloob pa rin sa pagdiriwang natin ng hiwaga ng Pasko, ng pagsilang. Kaya ito rin yung ating napakahalaga na doon din natin tuklasin kung ano nga ba ang mensahe nitong pagdiriwang natin ng Santo Niño, ang kapistahan ng Santo Niño, doon sa loob ng hiwaga ng Pasko ng Pagsilang o yung pagkakatawang tao ng anak ng Diyos. At ano nga ba ang kahulugan nitong debosyon natin sa banal na bata? Yan ang ibig sabihin ng Santo Niño. Galing sa malimit natin ginagamit Santo Niño, pinapangalanan natin ng mga ninyo, no? Ninyo sa Espanyol ay bata, no? Santo Niño, Holy Child, no? Kung ating titignan yung mga ebanghelyo, wala masyadong marami tungkol sa pagiging bata ni Jesus. Maliban doon sa kanyang kapanganakan, yung pag-aalay sa kanya sa templo ng Jerusalem, at yung nung mawala siya doon, siguro yan yung mga ilang tagpo sa ebanghelyo kung saan natin makikita yung kabataan ni Jesus. Pero kakaunti. Kasi yung susunod na eksena ng buhay ni Jesus pagkatapos nito ay nung bibinyagan na siya. He was already an adult, no? During his baptism. Kakaunti man yung accounts about Jesus' childhood, pero magkakaroon tayo ng pananaw o we have an insight into Jesus' attitude towards children during His ministry. At ito yung narinig natin sa pagbasa ngayon. Wala man maraming kwento tungkol sa kanyang pagkabata, pero yung turo niya tungkol sa bata ay napakahalaga. Ayun, narinig natin ngayon. Halimbawa, yung nagalit siya nung pagbawalan ng mga apostoles, mga kasama niya, yung mga nanay at mga bata na inilapit para basbasan, no? Nagalit si Jesus at makita natin itong a very radical pronouncement of Jesus regarding children. Sabi nga niya
hayaan nyo sila na lumapit dahil sa kanila, no, na Papa, ang kaharian ng Diyos. To them, these little ones, the reign of God belongs. At ginawa nga niyang halimbawa, modelo para sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, ang isang bata. Isang ika nga'y something radical and revolutionary, his pronouncement here, no? Kasi yung bata sa kultura nung panahon ni Jesus, they did not count. Sila'y pag-aari ng tatay sa bahay, kasama yung misis, yung anak, yung mga hayop ng bahay. Pag-aari yan ng tatay. But Jesus is giving here, no, inilukluk niya ang bata na walang kakwenta-kwenta sa lipunan ng panahong iyon bilang isang palatandaan, modelo ng pagpasok sa kaharian ng Diyos. No? From nothing, ika nga. Ayan. Kung gusto nyong makapasok sa kaharian ng Diyos, ito, tingnan nyo. No? Ang bata. Kaya itong makikita natin na siya rin, si Jesus, hindi lamang yung turo niya tungkol dyan. Makikita natin, if we read between the lines, yung mga turo ni Jesus tungkol sa kanyang ugnayan sa Ama, palaging yung kanyang kamalayan bilang anak ng Ama. He was always aware of his status as the child of God. No? At he maintained that consciousness, that awareness, no, that he is the child of God, the Son of God. No. He saw himself as a child of God. Ngayon, anong mensahe na pwedeng nating mapulot ngayon tungkol sa Diyos sa pamamagitan ni Santo Niño? What can we learn about God? Or what is the message of God about Himself through Santo Niño? Alam nyo, yung siguro maintindihan natin, if we look at the effect of a child in the family or in the society, lalong-lalo na sa Pilipinas, no, diba? Yung bawat bata ay mayroong angking magnet, ika nga, no? Every child has a natural charm. Right away, pag makita mo yung bata, ay wow, ang cute. Kahit naman hindi, no? Cute, pero bata. Well, malala ko yung first time kong makita yung aking pamangkin, panganay na pamangkin, na yung kaagad parang mawala ka sa lahat ng iniisip mo, kundi matuong ka kaagad doon sa bata, no? Pag nagbabakasyon ako noon, sabi ng ate ko, alagaan mo nga ito, kalungin mo nga itong pamangkin mo, sabi. Nako, yung ginagawa, wala ko na kung ibang magawa kundi kalungin ka. At saka yung ewan ko paano bang i-describe yung mga nanay siguro would know better, no? Yung hindi mo yun matutuon kaagad na mawala lahat yung ibang iniisip at mga kung nandyan yung bata, no? So sa palagay ko, God showed Himself as a child through the Santo Niño, through Jesus Christ.
I think, is God's way of endearing Himself to us, that we might not have that fear anymore in approaching Him. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang bata, Santo Niño, para wag nang mag-atubiling lumapit pa ang Kristiyano sa kanya sa anyo ng bata. Kagaya ng kahit anong bata, nakaka-attract sa atin. Sana ganun din, parang ganun yung mensahe, naging bata na ang Diyos, ika nga, no? Huwag ka nang mag-atubiling lumapit pa. And who is afraid of a child? Sino bang takot sa bata? Wala siguro. Siguro, yung siraulo lang, no? Takot sa bata. No? Pero, naturally, you are attracted to a child. Hindi ka matatakot. So, I think this is the message of the Santo Niño. God has refashioned Himself into the form of a child in Jesus Christ, so that we may not have that paralyzing fear we have when we face an awesome, powerful, almighty, and mysterious God whom we cannot understand. No. The emerging feeling is fear. And when you are in fear, do you think that you can love someone that you fear? Ang layo kaya ng loob mo. Pag ikaw ay binubugbog ng mister mo, mamamahal mo ba ng tuluyan at sapat? Hindi siguro. You cannot love someone you fear. And this is the challenge and the beautiful message, I think, of Santo Niño. He refashioned himself into a form of a child para huwag ka nang mag-atubili, huwag ka nang matakot. Sometimes our catechism insist on, pagrurusahan ka ng Diyos. Ginawa mo yan, ay pupunta kang infierno. Okay naman na mayroong limit that there should be, that we know that there are limits of our kasamaan, etc. But sometimes, ito na nga, masyado nang yung nangingibabaw na idea natin sa Diyos ay hindi na Diyos na pwedeng mahalin, kundi katakutan. And this is tragic. Can you live a life always fearing of damnation? Mamamahal mo ba ang Diyos na ganun? Na parang ang imahen mo ng Diyos ay ang Diyos na nakahandang humusga na mayroong pamalo o kampilan na para putulang ka ng ulo? How can you love such God? I don't think we can love Him. But precisely this is the message of Santo Niño. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang isang bata para wag ka nang mag-atubili na lumapit pa. So I think we should re-evaluate our own idea of God. Sino bang Diyos mo? Anong imahen mo sa Diyos? Nangingibabaw pa rin ba yung Diyos na parang pulis o huwes na huhusga sa'yo? O ang Diyos na maawain, ang Diyos na ibinigay ng kanyang sarili? As I've said, yes, there are limits that we have to reverence God, that there is may kabayaran sa mga lahat na mga kasamaan na gawa natin, but do not forget that God is a Father, and in fact Jesus Christ is the image of the merciful Father, ang Santo Niño. Naway sa
pagpapatuloy natin ng pagdedebosyon kay Santo Niño ay mangibabaw itong confidence natin sa Diyos na nagmamahal sa atin. Huwag pairalin ang takot dahil ang Diyos ay nais niya tayong maging masayang mga anak niya. May God bless us all, and our devotion to Santo Niño make us confident in approaching God, the merciful God. Amen. Magsitayo po lahat. Ipahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoong nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumulog tayo sa Diyos upang kalugdan niya tayo tulad ng isang batang lumapit sa kanyang mapagmahal na Ama. Sa bawat dalangin ating itutugon, Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging modelo nawa ng kababaang loob ang mga pinuno ng simbahan upang tuluyang masalamin ang mabuting balita sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Diyos Diyos aming amang Ama, pakinggan pakinggan mo mo kami. Umunlad nawa ang mga adhikain ng mga pinuno ng ating pamahalaan upang lalong mapahalagahan ang kapakanan ng bawat isa. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Mapakinggan nawa ng aming lipunan ang mga aba at lubos na nangangailangan upang madama nilang sila'y mahalaga sa Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Lumago nawa kami bilang mga deboto ng Santo Niño sa pamamagitan ng aming pagtulong sa mga kabataang nagdurusa dahil sa kapabayaan ng mga taong marapat kumalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Maging maligaya nawa ang mga kapatid naming pumanaw sa buhay na ipinangako mo sa kanila, O Diyos. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, amin ding ipinapanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng aming pamayanan, pati na rin ang aming pansariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Diyos aming Ama, pakinggan mo kami. Panginoon, patuloy mo nawa kaming bigyan ng kalakasan at pag-asa sa aming paglalakbay patungo sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Aming hatid alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Mahal naming Diyos, inyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na aming hiling. Pagpapala na aming hiling. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pakinabangan namin. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesu Kristo na aming Panginoon. Sumilay sa aming pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niyang pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Honesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalong-lalo na ang mga inaalala namin sa misang ito. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ipinakilala ni Jesus na nagkatawang tao, naging kasama natin, kapatid natin, na ang ating Diyos ay Ama. Kaya buong pagtitiwala tayo ngayon tumulog sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin itinuro ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan,
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Naging tao, naging bata, para dalhin sa atin, ilapit sa atin ang Ama. Ang Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin pong ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi ng nakaharap sa altar. Pakiintay po ang mga ushers upang manggabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mo akong hayaang mawalay sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal, sa kapistahan ng iyong anak na isinilang ng mahal na Birhen, ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalugod-lugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal
na maaaring silang maglingkod sa mga may sakit, na may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birheng, mapagpagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Reinademetz, ipanalangin mo kami. Magsiupo po para sa ilang patalastas. Our Shrine Fiesta activities on the occasion of National Bible Sunday with the theme Sambayanang Kristiyano, Gifted to Give, empowered by God's Word, are as follows. Triduum Masses in honor of Jesus the Divine Word on January 20 Wednesday, 21 Thursday, and January 22 Friday at 6 p.m. Our Fiesta and Sunday Mass, Sunday of the Word celebration will be on January 24th, Sunday, 8 a.m., to be presided by Most Reverend Bishop Honesto Antioco, Bishop of the Diocese of Cubao. We invite everyone to join our Fiesta activities, which are live-streamed and open to the public in accordance with IATF guidelines. Magsitayo po lahat. Sumuli po ang aming pagbati mula sa Shrine of Jesus Divine Word, ang mga devotees ng Santo Niño, lalo-lalo na ang grupo ng Cruzada de Santo Niño dito sa New Manila, lalo na yung mga nakikisama, nakikibahagi sa pamamagitan nitong live streaming natin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ang inyong mga mahal sa buhay, gayon din ang inyong gawain araw-araw ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sana ang tao pa
Amen.